Ang kanyang malalim na boses, na puno ng primal energy, ay nagmula sa Eastern Pavilion. Nang marinig ito, si Zhao Yu, na nagsasanay kasama si CIU Honor, ay agad na lumingon at nagmadali patungo sa Eastern Pavilion. Si CIU Honor, na walang mas magandang gawin, ay sumunod. Parehong dumating sa Eastern Pavilion at yumuko kay Lasho, bumabati ang disipulo sa maestro. Tumango si Lasho at nagutos, magpadala ng lumilipad na sulat kay Jiang Aijian, at ipahanap sa kanya ang mga bagay mula sa Evil Sky Pavilion. Sumagot si Zhao Yu, hindi namin makontak si Jiang Aijian sa nakalipas na mga araw, at hindi siya sumasagot sa aming mga mensahe. Galit na nagsalita si CIU Honor, alam ko na ang walang hiyang lalaking ito ay magiging taksil. Nag-isip sandali si Lasho. Mula sa alam niya tungkol kay Jiang Aijian, hindi siya mukhang ang uri na magtataksil sa tiwala, at palagi siyang nag-iingat sa pagpapanatili ng kanyang sariling buhay, hindi ang uri na basta-basta magpapagulo. Binanggit sa huling mensahe na pinamunuan ni Wei Zuoyan ang mga tropa upang payapain ang Jingzhou, at posible na sumama rin si Li Brocade Clothes. Maaari kaya na sumali siya sa kanila. Dahil hindi namin siya makontak, dapat kaming magkusa na maghanap. Xiaoyu, pumunta ka sa palasyo. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyu, mababa pa ang aking antas ng pagsasanay, bakit hindi mo nalang papuntahin ang fourth brother? Nagulat na tumingin si Lasho kay Xiaoyu, karaniwan ay sabik kang gumawa ng mga misyon, natatakot ka ba? Natatakot ka talaga, kinakabahang nagpaliwanag si Zhao Yu, nag-aalala lang ako na mabaigo sa gawaing ipinagkatiwala ng maestro. Tawagan na natin si Old Fourth. Masusunod po, maestro. Pinanood ni Lasho ang kanyang nagmamadali at naguguluhang pag-alis. Malinaw na mayroon siyang iniisip. Dahil nalutas na ang isyo kay Ye Changsan, ang kanyang katapatan ay patuloy na tumaas, at pareho rin ngayon. Sa pagbanggit ng palasyo, kinabahan siya, maaari bang may koneksyon siya doon? Naaalala na nagmula si Xiaoyu sa isang ordinaryong pamilya, tinanggap niya siya nang makita niya ang kanyang potensyal sa pagsasanay. Tila hindi malamang na mayroon siyang ugnayan sa maharlikang palasyo. Lumalabas na kailangan niyang bantayan siyang mabuti sa hinaharap. Maaaring maging kontraproduktibo ang pagiging masyadong mahigpit. Sa sandaling ito, nagyabang si CIU Honor, ang aking Brahma Heaven Silk ay may kaunting pag-unlad kamakailan. Oh, ganoon ba? Matagal na rin akong hindi nagtuturo sa iyo, tumango si Lasho. Dahil abala sa ibang mga bagay, kulang talaga siya ng oras upang gabayan ang kanyang mga disipulo. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, huwag mag-atubiling magtanong. Sinabi ni CIU Honor, gusto kong makipag-spar sa iyo, maestro, upang matukoy ang aking mga pagkukulang sa pamamagitan ng labanan. Sumimangot si Lasho nang marinig ito. Ang gayong pag-e-sparring sa pagitan ng maestro at disipulo ay hindi talaga isang paligsahan, ito ay sinadya upang maging instruksyonal, nakatuon sa pagtuturo kaysa sa pagtalo sa kalaban, na nangangailangan ng mataas na antas ng pagsasanay at pag-unawa sa mga pamamaraan at kahinaan ng disipulo upang makamit ang layuning pang-edukasyon nito. Isinasaalang-alang ang kanyang sariling antas ng pagsasanay, naisip niyang pinakamahusay na hayaan muna siyang magpatuloy sa kanyang sarili sa ngayon. Sa sandaling iyon, pumasok si Ming Shuren, bumabati sa maestro. Agad na nagutos si Lasho, magpadala ng lumilipad na sulat kay Jiang Aijian, na hinihiling sa kanya na tingnan kung mayroon pa ring anumang bagay mula sa Evil Sky Pavilion sa palasyo. Kung hindi siya sumagot, ikaw mismo ang pumunta roon. Susundin ko, maestro, sabi ni Ming Shuren habang tumatalikod upang umalis, ngunit tinawag siya pabalik ni Lasho. Ang iyong nakababatang kapatid na babae ay nagkaroon ng pag-unlad, gabayan mo siya ng higit pa kapag mayroon kang oras. Makipag-spar ka sa kanya. Tumango si Ming Shuren, susundin ko, maestro. Kamakailan, pinag-aaralan ko ng malalim ang Blue Wood Technique at nagkaroon ako ng ilang pag-unlad. Umaasa ako na ang maestro ay makapagbibigay ng ilang patnubay kung maaari. Nang marinig ito, dumilim ang ekspresyon ni Lasho, walang iya. Nang makita ito, nagmadaling lumuhod si Ming Shuren sa lupa, hindi ko po nangangahas. Maestro, alam ko po ang aking pagkakamali.
Pinagsisihan niya ito, alam niyang ang kanyang nakababatang kapatid na babae ang paborito ng kanilang maestro, na natural na nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng gayong matatapang na kahilingan. Ang pagsunod sa kanyang halimbawa sa pagtatanong ay katulad ng paghahanap ng gulo para sa kanyang sarili. Walang pakialam na nagsalita si Lasho, pumunta ka sa iyong ikatlong kapatid. Susundin ko, maestro. Ang talento at pagsasanay ni Duan Musheng ay hindi mas mababa sa kay Ming Sheren. Kung hindi isasaalang-alang ang panlilinlang, si Duan Musheng ay mas mahusay kaysa kay Ming Sheren. Paano kung humingi rin siya ng patnubay? Naisip ni Lasho si Hua Wu daw, na talagang pinakamalamang na humingi ng sparring session sa kanya. Lalo na't si Hua Wu daw ay nakikipaglaban sa isang psikolohikal na hadlang mula nang matalo siya 20 taon na ang nakalipas. Sino ang dapat gumabay kay Hua Wu daw? Maaaring hindi pa gumagaling sina Leng Luo at Panlit iyan sa lalong madaling panahon. Muling pinigilan ni Lasho si Ming Sheren, malaki ang naitulong ni Elder Hua sa labanan sa Lotus Platform. Kung walang apurahan, hayaan siyang magpahinga ng maayos. Nang marinig ito, labis na nagtaka si Ming Sheren, bakit biglang binanggit si Hua Wu daw? Maayos ang kanyang kalusugan, bakit kailangan niyang magpahinga? Gayunpaman, bilang isang disipulo, wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod, hindi nang ahas na magtanong. Ipaparating ko ang mensahe. Pagkaalis ng dalawa, bumalik si Lasho sa loob. Ang kahilingan ni CIU Honor ay nagpaalala sa kanya na ang pagsasanay ang tunay na pundasyon ng lahat. Ang problema ay, kung bibili niya ang 8 methods unobstructed ngayon, ang pagtaas ng antas ng pagsasanay ay maaaring magpataas sa presyo ng mga tool card. Dapat siyang mag-imbak ng ilang card bago mangyari iyon. Binuksan ni Lasho ang tindahan upang tingnan ang mga presyo, kailan tumaas ang mga presyo. Titingin ko lang ng mga presyo hindi pa matagal, paano na naman tumaas? Maaari bang ang pagbubukas ng kahon at pagkuha ng mga fragment ng heavenly writing ang sanhi ng pagtaas? Ito lamang ang mahalagang bagay na ginawa niya kamakailan. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang kanyang mga nakaraang teorya ay hindi tumpak. Iyon ay, ang paggamit, dalas ng pagbili, at pagtaas ng pagsasanay ay isang aspeto lamang, ang pinakamalamang na tumutukoy sa presyo ay ang benepisyong nakukuha mula sa paggamit ng sistema. Tulad ng isang pagsusulit, madaling bumuti mula sa mababang marka hanggang sa katamtamang mataas na marka, ngunit mas mahirap makamit ang pinakamataas na marka, kahit na ang kaalaman ay patuloy na sumusulong at nagiging mas mabigat. Mabuti na tumaas ang mga presyo, ang patuloy na pag-aalala ay nagpapahirap lamang sa sarili. Bilhin ang 8 methods unobstructed. Dahil kititaas pa lamang ng presyo, hindi magkakaroon ng saysay na tumaas itong muli kaagad. Tinapik ni Lasho ang interface ng sistema. Ding, nakuha ang Avatar 8 methods unobstructed, nagkakahalaga ng 20,000 merit points. Gamitin ito. Pagkasabi nito, umupo siya nang nakakros ang mga binti at ipinikit ang kanyang mga mata. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na naranasan ang mga pagbabagong dala nito sa kanyang katawan. Para sa sinumang cultivator na bumubuo ng avatar, ito ay isang proseso ng pagpino ng parehong pisikal na katawan at espiritu, isang pagbabagong katulad ng paghuhubad ng luma at pagsusuot ng bago. Ang pagbabago ng avatar ay pagbabago rin ng cultivator. Sa pamamagitan ng pagpino ng malamig at mainit, material at imaterial, panlabas at panloob, yin at yang, kapag nabuo na ang 8 methods unobstructed avatar, malaki ang pagtaas ng pagpaparaya ng cultivator sa mga kondisyong ito. Sa madaling salita, sila ay nagiging mas malusog, mas madaling kapitan ng sakit, at mas may kakayahang mabuhay sa malupit na kapaligiran. Sa panahon ng proseso ng condensation, kung hindi matiis ng isa ang anumang bahagi nito, nangangahulugan ito na nabigo ang condensation. Gayunpaman, hindi ito problema ni Lasho, dahil ang kanyang natatanging paraan ng pagsasanay ay naghihiwalay sa kanya sa iba. Samantala, sa isang liblib na palasyo sa loob ng Divine Capital, isang babaeng nakasuot ng marangyang pulang damit ang tumingin sa kanyang sarili sa salamin at pagkatapos ay mahinang umubo. Isang lalaking nakasuot ng kakaibang maskara ang nakatayo sa likod niya na nakapamaywang. Molly, talagang binigyan mo ako ng mahirap na gawain,
walang ekspresyong sabi ng lalaking nakamaskara. Bahagyang ngumiti si Molly at itinama, ang gayong maliit na bagay ay hindi dapat maging problema para sa iyo, walang emosyong itinama ng lalaking nakamaskara. Dahil lang ba may ganitong libangan ang ikalawang prinsipe? Matagal na natahimik si Molly, hanggat nagsisilbi ito sa layunin, handa akong magsakripisyo ng anuman. Ang maharlikang pamilya ng Great Flame ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Bumalik na ang ikaapat na prinsipe, at mayroon na siyang isa pang kakompetensya. Gusto kong humingi ng tulong sa kapatid. Mahinang nagsalita ang lalaking nakamaskara, nakabangga ko na ang matandang demonyong iyon, malubhang nasugatan ang Celestial Beast at malamang hindi na makakalaban sa lalong madaling panahon. Malalim na bamantong hininga si Molly, hindi ko inaasahan na may ganoong paraan ang matandang demonyo. Ngunit naniniwala pa rin ako sa iyo, kapatid. Ikaw ang unang henyo sa pangkukulam sa loob ng 300 taon mula sa lulan, na sa kasagsagan ng iyong buhay. Tungkol naman sa matandang demonyong iyon, hinihintay ng buong mundo ng pagsasanay ng Great Flame ang kanyang kamatayan. Kapag namatay na siya, walang makakapigil sa aking mga plano. Nagpapagaling pa ako mula sa aking mga sugat, kaya kailangan kong umasa sa iyo sa ngayon. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ng isang katulong mula sa labas, "Kamahalan, hinihiling ng ikalawang prinsipe ang inyong presensya." Sinabi niyang sabik siyang makilala ang henyo sa pagsasanay na binanggit ninyo. Humalaklak si Molly at tumingin sa lalaking nakamaskara, "Kapatid, sinabi ko sa iyo na magkakaroon ka ng lugar na sisikat sa Great Flame." Pagkalipas ng 2 araw, isang hindi karaniwang enerhiya ang panapanahong nagbabago sa silangang pavilion, kung minsan ay malamig at kung minsan ay mainit. Naguguluhan ang tingin ni Xiaoyu at ng iba pa, ano ang nangyayari? Ang pagbabago-bago ng enerhiya na ito, tiyak na may nagpapalapot ng 8 methods unobstructed avatar. Mabilis na idinagdag ni CIU Honor, nagsasanay ang maestro. Anumang kakaibang pangyayari ang mangyari sa paligid ng maestro, magpanggap na lang kayong walang nakita. Tumango si Xiaoyu, may saysay, magpanggap na lang tayong walang nakita. Hindi nagtagal, lumitaw sa kanilang paningin si Huawudao, nakapamaywang. Sa kanyang malawak na karanasan, natural niyang naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagbabago-bago ng enerhiya na ito. 8 methods unobstructed. Bulalas niya, nakataas ang kanyang kilay sa pagtataka. Tanong ni Xiaoyu, "Elder Hua, masasabi mo ba?" Tumingin si Huawudao sa paligid sa malakas na enerhiyang ibinubuga at ipinaliwanag, "Hindi pa sapat ang iyong antas ng pagsasanay upang makita ng malinaw. Ang 8 methods unobstructed ay talagang pagpino ng katawan at kalooban. Ang isang cultivator na matagumpay na nagpapalapot ng 8 methods unobstructed ay malaki ang pagpapabuti sa kanilang pagsasanay. Ngunit isipin mo, ang Pavilion Lord ay nasa tuktok na ng Nascent Divinity Tribulation Realm, ang pinakatuktok ng 8th life, bakit niya kailangang magpalapot ng gayong mababang antas na avatar?" Nang marinig ito, agad na nagpakita ang lahat ng sabik na ekspresyon upang matuto, bakit? May kumpiyansang nagsalita si Huawudao, upang magsikap para sa perpekto. Sa isang labanan sa pagitan ng mga cultivator na may pantay na antas ng pagsasanay, isinasantabi ang mga sandata at baluti, ano sa palagay mo ang tumutukoy sa resulta? Napakamot sa ulo si Duan Musheng, swerte ba? Tumango si Xiaoyu at CIU Honor bilang pagsang-ayon. Sandaling nawalan ng pananalita si Huawudao, kasanayan at karanasan. Tingnan ninyo ang pagbabago-bago ng primal energy sa silangang pavilion, ang pagpapalit-palit ng lamig at init, ang pagkakasundo ng yin at yang, lahat ay lubhang pantay at matatag. Ang mga cultivator na may mas mababang talento ay may posibilidad na magkaroon ng magulong primal energy sa panahon ng pagpapalapot ng kanilang avatar, at anumang bahagyang kapabayaan ay maaaring humantong sa pagkabigo. Karamihan ay maaaring magtagumpay sa pagpapalapot ng 8 methods unobstructed sa loob ng 3 pagtatangka. Ang magtagumpay sa unang pagtatangka ay ang maging henyo, sa ikatlo, mabuti, ito ay katamtaman lamang. Pagkasabi niya nito, narinig ang isang malakas na pag-ugong, at 8 daloy ng enerhiya sa silangang pavilion ang matagumpay na nagsama-sama, maayos at magkakasuwato,
At pagkatapos ay unti-unting tumatag ang kapaligiran.